Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliban ng galing ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at mga subong anghel. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensaheng mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 13, ito po ang mensahe. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinigla ng matinding takot. Nang makita ang anghel, ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong dalangin. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya." Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 2, talatang 9 hanggang 10, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Biglang sa harapan nila ang isang anghel na Panginoon. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaniningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayo matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan at nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, talatang 21 hanggang 22. Ito po ang mensahe. Nang mga sandaling iyon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinaghihirapan ng karamdaman at mga inaalihan ng masasamang espiritu. Ipinagkaloob niyang makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag. Nakalalakad ang mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakaririnig ang mga bingi. Muling nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa duka ang mabuting balita. Mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Ipagpatuloy natin po natin sa mga gawa, Kabanata 9, talatang 3 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Naglalakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasab siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino po kayo, Panginoon?" Tanong niya, "Ako'y si Jesus, ang iyong pinag-uusig." Tugon sa kanya, "Tumindi ka at pumasok sa lungsod at sasabihin ko sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Pagpatuloy po natin sa mga gawa, Kabanata 11, talata 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At gumawa ng mga pambihirang kababalagan ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o dilantar na kanyang ginagamit ay dinadala sa mga may sakit. Gumagalaw yung mga ito at umaalis sa kanila ang masamang espiritu. Pagpatuloy natin sa mga gawa pa rin, Kabanata 2, talatang 23 hanggang 26. Ito po ang mensahe. Ito ngayon ang payo ko sa inyo. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang maaano ni isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko, sapagkat napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Panginoon. Anghel ng
isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Huwag kang matakot, Pablo, sabi niya. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang mapapabalik tayo sa 10. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos at sa linggong ito. At ating po siyang pasalamatan ang ating Panginoon Diyos, gayon din ang ating banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at Panginoon Jesucristo, gayon din sa Espiritu Santo. At ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na mga kababalaghang ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at mga subong anghel. Yan. So ngayon ay nais pong ibapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos yung kanyang mga kababalaghang ginawa upang tayo ay magabayan sa pamumuhay nito mula doon sa mula doon sa partikular dito sa pagsugo sa ating banal na Panginoong Jesucristo, yung kanyang bugtong na anak, para tayo ay magabayan at tayo ay mabigyan ng pagkakataon na muling makaisa sa buhay na walang hanggan o kanyang pagpapala para sa atin. So ngayon ay so bago yan ay siyempre ang Panginoon Diyos ay isang katutak na kababalagan ng ginawa niya mula nang likhain niya yung sanlibutan at gabayan tayo mula sa simula hanggang sa mga oras na ito. So ngayon doon sa panahon ng pagsugo niya sa Panginoong Jesucristo ay gumawa siya ng napakaraming kababalagan para doon sa paggabay sa atin mula sa Panginoong Jesucristo at ginawang kababalagan ng Panginoong Jesucristo na kung saan ay isinugo niya yung mga anghel noong ang Panginoong Jesucristo ay kanyang isugo para tayo ay magabayan. So doon pa lamang bago pa lamang sila isilang ni San Juan ay nagsugo na ang Panginoon Diyos ng anghel at napakita ito kina Zacarias, yung ama ni San Juan. So siya ay nagpakita roon ng isang anghel at siya ay ibinalita sa kanya yung dininig niya yung dalangin. So kung yan ay ganyan tayo kapag tayo ay dininig ng Panginoon Diyos, ultimong anghel pabababain niya para ibalita sa iyo na dinig yung dalangin mo, di ba? Or doon sa atin namang mga ibang nararanasan. So nangyayari sa atin yung ating mga hinihiling sa ating Panginoon Diyos. So yun. So at ilan yan sa mga ginawa ng anghel. Ginawa ng Diyos para magsugo ng anghel. Nagsugo din siya ng anghel sa Banal na Santa Maria para ibalita nga yung pagpili sa kanya bilang ina ng Panginoon Jesucristo. At nung isisilang pa lang sa Panginoon Jesucristo, nagsugo din ng anghel sa mga sa mga pastol. So napakita yung mga anghel sa mga pastol, hindi lamang isa, kundi isang batalyon na anghel ang napakita sa mga pastol para suportahan yung ibalita ang pagsila ng Panginoon Jesucristo. So nakasisilong na liwanag nagkaroon ng nakasisilong na liwanag ng magpakita yung mga anghel nung sisilang pala mga Panginoon Jesucristo para ibalita dun sa mga apostol. So kung tayo ay napili ng Panginoon Diyos para kung sino man sa atin para ibalita o para sabihin sa atin ano makaganapan ay magsusugo ang Diyos ng anghel para ibalita sa atin yan. At ang Panginoon Jesucristo ay maglingkod na nga nung siya ay nasa tamang panahon ng paglilingkod. So gumawa siya ng napakaraming kababalagan ng Panginoon Jesucristo. Nagpagaling siya ng sakit, siya ay bumuhay ng mga patay, siya ay pinahito niya yung mga bagyo, mga ganyan, lumakad siya sa ibabaw ng tubig hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So yan ay nasaksihan ng ating mga apostol at yun na nga na sinasabi ng ating gospel na
pangyayari na kung saan ay ginawang kababalagan ng Panginoon Kristo mula na siya ay mangaral. So mula na siya ay isilang hanggang sa siya ay umakyat sa langit. So yun ay pinakita yung kanyang pangangaral at mga kababalagang ginawa niya ay sinaysay doon sa gospel ng ating mga apostol. At doon nang si Saulo nga, si San Pablo na isa sa mga apostol na kanyang tinilaga para sa mga hintil o sa iba't ibang mga bansa ay siya ay isang kalaban siya ng relihiyong Kristiyano noon. So ngayon siya ay ang ginawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Siya ay parang nagpakita siya ng isang nakasisilaw na liwanag kay San Pablo para baguhin siya. Doon sa kanyang pananaw nakalabanin yung relihiyon ng Kristiyano, ang Panginoon Kristo. So kanyang binigyan ng kasisilaw na liwanag kay San Pablo para baguhin at kanyang sinibihan siya na bakit siya pinag-uusig. So ngayon ay sinabihan niya si San Pablo na pumunta ng lungsod para sabihin niya kung ano ang gagawin niya. At hanggang sa si San Pablo nga ay maglingkod na sa Panginoon Kristo o sa Panginoon Diyos. At ang Panginoon Diyos ay gumawa ng maraming kababalagan through St. Paul. So si San Pablo ay kahit yung panyo niya, nagamit niya, so nakapagpapagaling ng karamdaman at nakapagpapalayas ng mga masamang espiritu. So ganoon kabigat din yung gabay na kapangyarihan ng Panginoon Diyos kay San Pablo nang siya ay paggabayin o ipunin niya at ipabot ang mabuting balita sa mga hintil o doon sa iba't ibang mga bansa nga. Kasi siya mula doon sa Israel, si San Pablo ay binigyan ng siya ay pinapunta doon sa iba't ibang mga bansa para ipalaganap yung mabuting balita o yung gospel o yung pangangaral nga ng Panginoon Kristo tungkol sa pagliligtas at muling pagkabuhay ng mga tao at walang hanggang pagpapala at paghukom na gagawin ng Panginoon. So pinaliwanag niya at evangelize niya sa lahat. Pinangaral niya ang Panginoon Kristo sa lahat ng mga bansa, pinalaganap niya. Nais ng ating banal na Panginoon na ipalaganap sa buong mundo yan. So siya yung pangunahin na palaganap niya sa lahat ng mga bansa. Napakarami masa ang kanyang pinuntahan para ipalaganap yung mabuting balita. So napakarami din ng ginawang kababalagan ng Panginoon. Kahit doon sila ay magkaroon ng babagbag sila sa barko o sila ay binagyo sa barko na kung saan sila ay maaaring masira yung barko. So nagpakita yung sinugo ng Diyos ang anghel kay San Pablo. Napakita sa kanya at sinabi sa kanya na madidisgrasya sila doon sa kanilang paglalayag. So kaya lang hindi naman sila sila ay lasan lang nila loob para hindi masira yung diskarte. So ganon gumawa ng kababalagan ang Panginoon Diyos doon sa mga apostol na ginawa doon sa mga apostol at nagsusugo siya ng mga anghel. Siya ay at maging ginawa ng Panginoon sa Kristo. Napakaraming kababalagan ang ginawa. So yan yung mga kababalagan ang ginawa ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, mga pagsugo ng mga at mga anghel na kung saan ay para ipaabot sa atin ng mabuting balita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay magabayan sa pamumuhay na ito at tayo ay magkaroon ng magabayan tayo kung paano tayo mamumuhay na mayroong kaligtasang spiritual sa pamumuhay na ito at tayo ay yun nga yung pagpapatawad na ating banal na Panginoon Diyos. So tayo ay hindi tayo basta pinag-isa ng Panginoon Diyos, kundi tayo ay patuloy na ginabayan niya mula doon sa simula hanggang sa ngayon, mula din niya sa na ginawa ng ating hanggang sa ngayon mula sa Panginoon sa Kristo nang ipalaganap niya. Hanggang sa ngayon tayo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon mula dito sa mabuting balita na inihayag sa atin ng Panginoon sa Kristo. At hindi lamang yon, kundi sa iba't ibang mga kababalagan, mga pangyayari at mga iba't ibang mga gabay ng Panginoon. At mula dito sa mabuting balita. At sa pananampalataya natin sa Kanya, tayo ay makahihiling ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo ay papalain, protektahan
sa ating pamumuhay na ito, na tayo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos ng iba't ibang mga spiritual at saka mga milagro o mga panghihimala, kababalagan sa pamumuhay na ito, para tayo ay patuloy na magabayan sa pumat to individual life. So yun, kapag tayo sa to the individual life, kapag namuhay ka na may pananampalataya, nakapamumuhay ka ng ligtas ng mga uri ng kapahamakan, ikaw ay na-achieve mo yung mga gusto mo. Mga ganong basic na ating pinapanalangin sa Diyos o ginagabay sa atin ng Diyos. Ikaw ay nakapamumuhay na maayos at ikaw ay pinagpapala niya kapag ikaw ay nananatili sa ating banal na Panginoon. At ulit-ulit ng mga sinasabi nga, humiling tayo sa Kanya at ibibigay natin. Bibigay niya yung ating mga kanya. So, kaya tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo sa gabay ng Espiritu Santo na tayo ay mayroong Diyos na lumikha sa atin at gumagabay sa atin at may itinakda para sa ating lahat ng buhay na walang hanggan. So tayo manampalataya din upang tayo makapamuhay ng mabuti sa mundong ito. Mula doon sa pagtupad natin sa kanyang salita o sa kanyang kalooban, at tayo ay magabayan niya sa iba't ibang mga naman. So yan, at muli sana ay naibahagi na naman o ng ating ng Bibleized promotion ang mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw na pumuhay at makapamuhay ayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at pagkaroon ng kaligtasan hanggang sa buhay na walang hanggan. At tayo ay nananampalataya na tayo ay patuloy na gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang himala, ng kanyang pagmimilagro mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo. Nagabayan niya ang ating pag-share na ito o yung pagbabahagi natin ng mabuting balita, at kayo ay mahikayat natin sa pag-ibanghelyo ito ng gabay ng pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa yung bawat mga reliyon. So sana patuloy tayong magkaisa dyan. Mag-unawaan tayo ng ating mga pananampalataya mula sa paniniwalang Kristiyano, yung natin iba't ibang mga denominasyon ng Kristiyano, Kristyanismo at iba't ibang mga reliyon. So magkaisa tayo at lumayan natin yung ating mga reliyon at tayo ay magkaisa. Magpairal tayo ng pagkakaisa na may pag-uunawaan, may pagmamalasakit sa isa't isa at nagpapairal ng kapayapaan. So makapagpatibay tayo at makapaghikayat ng pagkakaisa ng lahat ng tao mula doon sa nagkakaisang mga bansa, mga lahi, lipi, yan, at mga iba't ibang mga organisasyon o iba't ibang mga samahan. Sa gayon ay ay iiran ang kapayapaan sa buong mundo. Yan. At maiwasan yung labanan, hidwaan mula doon sa mga reliyon na kung saan ay may nangyayari na nga na iba't ibang mga labanan, digmaan sa iba't ibang mga bansa, kakibat yung iba't ibang mga paniniwala. So yun, at muli doon sa CBCP, Vatican Church, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagmukulurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at gabay ng banal na Espiritu Santo. At sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na nananampalataya, na tayo ay patuloy na gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro, paghimala o gabay ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Espiritu Santo, at patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa ating munting kakayanan mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo ng mabuting balita, kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, at tugunin niyo ang karapatan. Mamahala kayo ng ayon sa gawain ng ating Banal na Panginoon Diyos ang mabuting balita. Sa gayon, makapamamahala kayo ng mabuti, matuwid, at matugon nyo na lubos yung karapatan ng tao. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.